Mga ka-Republic, laging yamado ang team na may twice to beat advantage. Ito ang hawak ng magkapatid na SMB at Barangay Ginebra sa pakikipagharap nila sa Meralco at Converge sa magkahiwalay na laro mamaya. Makakasagupa ng Birmen ng kupunang nagpataob sa kanila sa Philippine Cup Finals at ang Ginebra naman sasagupain nila ang Telco franchise para sa karapatang makasalta sa semifinals. Iisa ang hangarin ng Barangay Ginebra at ng SMB. At yun ay ang tapusin agad ang kani-kanilang quarterfinals game assignment upang maagang mapaghandaan ang semifinals. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, may isang mahalagang bagay na hinihintay ang mga Ginebra fans. At yun ay kung magkakatotoo ang nauna ng pahayag ni Team Cone na gusto na nilang tapusin sa isang game ang quarterfinals match-up nila laban sa Converge. Hindi raw nila tinitingnan ang playoffs na ito na mayroon silang twice to beat advantage. Ayaw daw niyang isipin niyon ang kanyang mga players. They are preparing just for one game. Hindi raw kaya nagiging overconfident si Team Cone sa pahayag niyang ito, tanong ito ng maraming basketball observers. Baka raw nakakalimutan ng American coach na ang kupunan ng Converge ang muntik nang magpatalsik sa SMB sa quarterfinals noong first conference, ang Governor's Cup. May munting pagkakaiba po ang format ng Governor's Cup at ng Philippine Cup. Itong All-Filipino sa quarterfinals ay may twice to beat advantage ang top 4 teams. Sa Governor's Cup naman, best of 5 ang quarterfinals. Nagtapat noon ang SMB at Converge. Sa dalawang naunang laro, dinumina agad ng Birmen ang Fiber Xers. Nakaamba na ang walis ng SMB sa Game 3 ngunit naitakas ng Telco franchise ang panalo. Sabi ng mga SMB fans, pinagbigyan lang daw. Kukunin na raw sa Game 4 na hindi rin nangyari. Muling tinalo ng Converge ang SMB sa Game 4. Aba, tunay na to, medyo natahimik ang mga fans ng Birmen. Doon din nagumpisang iba si George Gallant, siya pa ang coach noon ng SMB. Nakapag-regroup noon ang SMB sa Game 5 at sila rin ang nanaig. Pero ipinamalas ni Justin Aranya, kaya niyang makipagpaligsahan sa 8-time MVP na si Junmar Fajardo. At alalahanin natin, nung time na yun ay wala pa sa Converge si Justin Baltasar. Although napitas na ito noon ang Fiber Xer sa rookie draft, ay under contract pa ito noon sa Pampanga Giant Lanterns sa MPBL. Sumalta si Balti sa active roster ng Converge, nito lamang second conference. Kung pinahirapan na noon ang Telco franchise team ang SMB, di maitatangging mas malakas ngayon ang kupunan ito. Ito ang pinupunto ng ilang basketball fans nang sabihin nilang baka raw nakakalimutan ni Team Cone na malakas na kupunan din ang Converge na gusto niyang tapusin agad sa isang laro. Katwiran ng mga Ginebra fans, tinambakan na ng Ginebra ang Converge sa out-of-town game sa Pampanga nang magharap sila sa elimination. Siguradong gugugol si Franco Atienza ng maraming oras sa video ng game na iyon sa Pampanga at pag-aaralan ang nakaraan nilang bakbakan. Siguradong mag-a-adjust ang Fiber Xers at hahanap ng paraan upang tapatan ang puwersa ng Ginebra mamaya. Tulad ng rain or shine at talk and text, gusto ng Converge na makahirit din ng rubber match na ayaw mangyari ni Team Cone. Isang game lang daw ang inilalaan nila para sa Fiber Xers. Hindi raw nila iniisip na mayroon silang twice to beat advantage. A measure of revenge. Ito ang punteriya ng SMB sa pakikipagbakbaka nila sa Meralco sa mas maagang laro mamaya sa Ninoy Aquino Stadium. Although last season 48 pa nangyari, maaalalang dinaig ng Meralco ang SMB sa finals ng All-Filipino Conference. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nakakaalala sa right corner jump shot na iyon ni Chris Newsome sa dying seconds ng Game 6. Kung saan inangkin ng Bolts ang kanilang kauna-unahang titulo sa PBA.
Top-seeded team ang SMB at may hawak na twice to beat. At sa klase ng performance na ipinapamalas ni Junmar Fajardo, tiyak na mahihirapan ngayon ang Bolt sa pagkakataong ito. Muling nangunguna si The Kraken sa Best Player of the Conference race, natutulungan ng isa pang kandidato para sa BPC Award na si CJ Perez. Kung matatalo ang Meralco mamaya, opisyal na magwawakas ang pag-ukupa nila sa trono ng Philippine Cup. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Sahara Higia. Salamat sa panunood at sa suporta, idol. Sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes mula dyan sa Saudi. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout Merson Kabadi Vlog. Hindi ito nawawala dito mula sa Oman. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Rene Araujo. Sigurado raw ang TNT ang pupunta sa Boracay. Sa iyo rin, Norman Flores, shout out idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shout out Romeo Ramirez. Yes, hindi dapat magpabaya. At sa iyo rin, shout out John 14 TV. Shout out. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Jose Rodrigo. Shout out Hinebra sa Biyernes ang mananalo. Sa iyo rin, shout out Edwin Filizardo. Salamat sa panonood, idol. Lagi ka ring nariyan. At sa iyo rin, shout out Estrella Mercurio. Shout out sa iyo. Maraming salamat. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. At sa iyo rin, shout out Carmela Ibanez mula dyan sa Qatar. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.